Papalapit na ang Pasko, sanay tayong mga Pilipino na malamig na ang simoy ng hangin. Pero ang iba, umaangal. Halos patapos na kasi ang Oktubre pero maalinsangan pa rin ang panahon. Alamin kung bakit sa report ni Micaela Papa live mula sa Quezon City. Micaela? Jessica, wag na raw tayong magulat kung kahit Oktubre na ay hindi pa rin natin gaanong nararanasan yung malamig na simoy ng Pasko. Ayon kasi sa Pag-asa, kasalukuyan tayong nasa transition period kung saan bahagyang mainit ang lagay ng panahon habang hindi pa pumapasok ang hanging amihan. Gayunpaman, sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon, may bago namang sandata ang mga Pilipino. Iyan ang bagong lunsad na Project NOAA app para sa mga Android devices. Pilipinas ang sinasabing may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko dahil Setyembre pa lang in the Christmas spirit na ang ating mga kababayan. Pero paano kaya mararamdaman ang simoy ng Pasko kung hanggang ngayon mainit at maalinsangang panahon pa rin ang iniinda? Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil nasa transition period pa tayo ng hanging habagat at hanging amihan. So wala tayong cloud development na nagko-cover dun sa yung direct na radiation ng sunlight natin. So, yung sunlight, nagpe-penetrate kagad dun sa surface natin. Inaasahang tuluyang papasok ang hanging amihan ngayong linggo o sa unang linggo ng Nobyembre. Pero anuman ang lagay ng panahon, may bago ng kasangga ang mga Pilipino. Ang Project NOAA app na kamakailan inilunsad para sa Android phones at tablets. Nasaan ka man ay mapaghahandaan mo na ang hamon ng panahon dahil nasa kamay mo lang ang iba't ibang datos tulad ng level ng tubig sa mga ilog. And then probability of rain. Pati na ang posibilidad at bigat ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa 200 weather stations, Doppler radars at satellite imaging ng Pag-asa. Aside from being a weather app, disaster preparedness app siya. Parang ganon. So, punta ka lang sa Play Store, click, and then pwede mong i-search yung Project NOAA app. So, ayan, Project NOAA. And then, ito, so yung DOST NOAA na app. So, libre po siya? Yes, libre siya. Ayan. And then, install. So, madalas kapag itong light blue na color, nasa maliit lang siya, 0 to 2.5 millimeters of rain per hour. So makikita natin dun sa may bandang, this is Surigao City, meron umuulan doon ng nasa light blue din, yung 2.5 to 7.5 millimeters. Isang magandang feature nitong Project NOAA app ay matutukoy mo yung lagay ng panahon sa isang specific na lugar o di kaya address. So halimbawa, gusto kong malaman yung lagay ng panahon sa GMA Network Center. Ang gagawin ko lang ay pipindutin ko lang to, tapos itatype ko lang yung address. So, EDSA Corner, Timog Avenue. Ayan. Pindutin ko lang yung search. Oh, ayan, nahanap na niya agad yung location ng GMA. So, pag pinindot natin itong icon ng araw, makita natin na 20% chance of rain lang dyan sa GMA Network Center for the next 4 hours. So, maganda yung lagay ng panahon doon. Ayon sa pamunuan ng Project NOAA, hindi lamang ito isang weather forecast app, kundi isang disaster preparedness app. Pwede mo kasing ipamahagi ang ulat panahon sa iyong mga kamag-anak o kaibigan sa pamamagitan ng social media sites o sa text message. May listahan din ng emergency hotlines na matatawagan diretso mula sa app. Kung may mga relatives ako sa areas na medyo bahain din, edi ganun, manonotify ko din sila agad. Kaya rin nasa stuck ka sa traffic, pwede mo access sa phone mo, titigan mo kung ano yung mga roads na flooded na hindi mo na madadaanan. So mas magiging useful sa mga pagkakataon na ganun. Jessica, ayon sa pamunuan ng Project NOAA, ilulunsad na sa Disyembre yung counterpart application naman para sa iOS o yung operating software ng mga iPhone at iPad. Jessica? Okay, yun ang tatanungin ko. Inuna nila ang Androids, Mika. Oh, tama yan, Jessica. Inuna muna nila yung Android, pero may balak din naman daw silang ilunsad ito dun sa mas malawak nga na market ng mga iOS users at pati na daw sa mga iba pang platforms tulad ng BlackBerry, Jessica. Okay, pero kailan nga raw lalamig ang panahon? Nakadalawang ber na tayo, September, October na ngayon, magno-November na. Wala pa tayong nararamdamang malamig na simoy ng hangin.
Jessica, ang projection nga ng Pag-asa ay opisyal na papasok itong hanging amihan na magdadala ng familiar na malamig na simoy ng hangin. Ang pagpasok nito ay inaasahan sa huling linggo ng October o di kaya sa first month ng November. Bagamat may mga ilang indications na kasi nitong hanging amihan tulad nga ng high pressure areas sa Siberian continent at yung bahagyang northeastern na paggalaw ng hangin. Hindi pa rin daw ito consistent para maitawag natin ito na yung onset ng hanging amihan, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.